O God of Israel, Yes. salamat o Diyos sa privilege muli na kami po ay makapanambahan. Panginoon, sa oras pong ito, ikaw po ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin o Diyos sa aming pong pagpapatuloy na pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ay patuloy Diyos na tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magkaroon po ng humility, Panginoon, ng submission, Panginoon, sa iyong mga banal na salita. At patuloy po na kami ay magkaroon ng tinatawag na teachable heart. Patuloy, Panginoon, na kung saan aming maunawaan sa pamamagitan ng pangunguna't gabay ng banal na Espiritu ang iyong mensahe sa hapong ito. Maraming salamat o Diyos at muli pagpapalain mo ang iyong iglesia, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga banal na kasulatan. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, sa iyo pong kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Yeah. You may be seated. And this message is about prayer and sobriety. Mga kapatid. At ang ating pong pag-uusapan ay isa pong napakahalagang bagay sa ating pong buhay Kristiyano. Yung tinatawag po na panalangin. Amen? At last week, ating pong diniscuss, ating pong pinag-aralan yung prayer. If what is prayer and if what is the value of prayer. And today, in this afternoon, makita po natin ay susulat ni Apostle Paul kay Timothy ay narito ang isang pagtatagubilin. Sinasabi ng verse 1, sundan niyo po ko. Sabi niyan, I exhort therefore, nakasunod po tayo, that first of all, supplication, prayers, intercessions, giving of thanks, be made for all men. Again, take note of this. Be made for all men. Meaning, in general, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, makita po sa atin, sa ating panalangin, na nandun po yung tinatawag na supplication, intercession, and giving of thanks. Amen? Kamusta yung tono ng ating panalangin, mga kapatid? Kung tayo po'y nananalangin sa Diyos, kamusta yung ating prayer? Ano ba yung ating mga pinagpe-pray sa Panginoon? Baka naman puro sa atin, at wala ang church, wala ang kapatiran, hindi kasali yung mga loved ones, kundi palagi, Lord, i-bless niyo po ako, i-bless niyo po ako, at hindi na sila. Kamusta ang tono ng ating panalangin? Ito mga kapatid, in-specific na Apostle Paul, na kung tayo mananalangin, mahalaga na nandun po yung tinatawag na supplication. Kaya mga kapatid, gusto ko pong malaman po nating lahat that prayer is a opportunity. Amen? That is our opportunity to give our supplications, mga kapatid. Na tayo po, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin ay makalapit sa Diyos upang itulog sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Lahat po tayo may pangangailangan, amen? At ako'y naniniwala na marami pong pangangailangan ang bawat isa po sa atin. Kung kaya tayo po ay kinakailangan na kung saan ay dumulog sa Diyos sa panalangin. At sa pamamagitan, mga kapatid, ng panalangin ay ating pong makakamtan yung katugunan ng Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Amen, church? Kaya nga po sana, sa ating pong panalangin, hindi lamang po suplikasyon para sa ating... Are you still there? Diba? Hindi lamang po yung mga hari na tinutukoy ni Pablo rito o yung may mga authorities na sinasabi po dito sa verse 2. Kundi maging tayo na mga nasa Panginoon. Amen? In Acts chapter 1 verse 8, saan po natin mag-Bible? Acts chapter 1 verse 8. Ano po sabi ng Bible? Alam ko po na itong talatang ito ay pamilyar na po sa atin. Ano po ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8? This is a very familiar verse sa atin. Ang sabi po ng Bible in verse 8, but ye shall receive what? Yes, power, after that the Holy Ghost is come upon you,
Amen? Nakakasunod po tayo. And ye shall be what? Witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Nakita po natin mga kapatid. So, ibig sabihin, no, ito ay pinatotohanan ng salita ng Diyos na maging tayo mga kapatid ay may katungkulan bilang isang Kristiyano. At itong bagay na kung saan ay dinidi na po so po kay Timothy sa verse 1 ay dapat na kung saan makita yung aplikasyon nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Nakita niyo po yung supplication na sinabi ng verse 1? Mga kapatid, no? Ang ibig sabihin po niyan, tayo po bilang Kristiyano, pwede tayong maging channel of blessing sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa pananampalataya. Are you still there? Diba? Pwede tayong maging danuyan ng pagpapala ng Diyos. O hindi naman lahat po ng mga Kristiyano ay pare-pareho ng estado sa buhay. Amen? Merong isang kahig, isang tuka. Meron namang nasa middle class. Meron namang medyo nakakangad sa buhay. No? Kung kaya dito mga kapatid, no, again, balikan po natin yung ating teksto, yung hapon, in verse 1, sinasabi ni Apostle Paul ang pagtatagubili na ito. Sabi niya in verse 1, I exhort therefore that first of all, ano yung unang bagay na dapat ay ating pong matutunan bilang Kristiyano? Yung tinatawag na supplication. Amen? Diba? Yung supplications na kung saan tayo po mga kapatid, minsan tayo po kapag nakikita po natin yung sitwasyon ng ating kapatid sa pananampalataya, no? Kasi minsan makakausap ko yung kapatid ko sa Panginoon, o Brad, kamusta ka na? Pastor, ito nga medyo walang makisain. Diba? Pastor, ito medyo tuyo ang ulam Diba? Hindi ba po ba kayo? Mga kapatid? Ito pastor, medyo walang pambayad ng kuryente. Ito pastor, palalayasin na kami sa aming inuupahan. May mga ganun sitwasyon mga kapatid. At alam ko, na isa lang ang inaasahan natin bilang Kristiyano, yan ay walang iba kundi Diyos. Pero mga kapatid, pwede po tayo maging channel of blessing. No? Sa pamamagitan ng tinatawag na supplication. Amen? No? Through you, through us, mga kapatid, dadalo yung blessing ng Panginoon. No? Upang yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan ay masustain yung kanilang mga pangangailangan. No? At tayo po ang gagamitin ng Diyos. Not just only in supplication, but in prayers, mga kapatid. No? Siyempre, mga kapatid, hindi po natin kukonsintihin na gano'n na lang palagi, mga kapatid. Kapag tayo nagiging channel of blessing sa ating mga kapatid sa Panginoon, siyempre tuturuan natin sila na matutong manampalataya sa Diyos. Diba? O Brad, kamusta? Kamusta yung pamumuhay, di ba? Kamusta yung inyong kalagayan? No? Siyempre, magkukwento yan sa atin. Brad, ganito ang aming buhay ngayon No? Bakit ko nasasabi itong mga bagay nito mga kapatid? Dahil ako bilang pastor po ninyo mga kapatid, ako mismo na-experience ko itong bagay nito. No? May mga kapatiran tayo sa church. Talagang naroon yung pangangailangan. Isang talagang salat sa salapi. Salat sa pangangailangan. No? Kaya bilang kapatid sa pananampalataya, naroon na tayo ang gagamitin ng Diyos upang maging channel of blessing sa kanila. Nakukuha niyo pong ibig sabihin mga kapatid? Pero sa bagay ni mga kapatid, hindi po natin kukonsintihin na gano'n na lang palagi. Kaya nga sabi nito, may tinatawag na prayers. Amen? O, nandun na nagiging channel of blessing tayo. Pero Brad,
No, pag-pray tayo sa Panginoon, tuturuan natin sila sa pananampalataya. Amen? Tuturuan natin sila na hindi magtiwala sa atin, kundi sila magtiwala sa Diyos. Ipapakilala natin sa kanila kung sino ang tunay na nagsusupply ng blessing. Amen, church? Papakilala natin sa kanila kung sino ang tunay na provider. Amen? Hindi tayo ang provider. Tayo po'y channel of blessing, mga kapatid. Ang nagiging blessing tayo sa ating mga kapatid, sa pananampalataya, o sa kanilang mga pangangailangan, o sa mga supplications, tayo pong gagamitin ng Diyos, pero hindi natatapos sa mga kapatid. Nandun yung tinatawag na pananalangin. Amen? Nandun yung ating pananalangin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, na kung saan nandun po yung kanilang pangangailangan, yung mga kabigatan sa buhay. Lahat naman tayo may pangangailangan, di ba? At lahat tayo may kabigatan sa buhay. Kung kaya tayo po'y nangangailangan ng panalangin, mga kapatid. Maliban dyan, nakita po natin yung pangatlong bagay, yung tinatawag na intercession. Ito po'y under ng prayer, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ano sabi diyan sa verse 1, intercession. Ang pinatutungkulan ni Apostle Paul dito, mga kapatid, ay yung sinasabi diyan sa verse 2, for kings and for all that are in authority, mga kapatid. Na kung saan itong apat na bagay na ito, supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks, ano sabi niyan, be made for all men. Actually, hindi nga lang po sa mga kapwa natin mananampalataya, kundi sa lahat ng tao. Nandiyan po ba kayo? Sa ating mga kapwa. Sa ganun, makita po nila ang Diyos, makilala nila ang tunay na Diyos at ang tunay na tagapagligtas. Amen po ba? Diba? At tayo po mga kapatid, bilang mga nasa Panginoon, tayo po ang gagamitin ng Diyos bilang representative. Diba? Wala pong ibang gagamitin ng Diyos, hindi gagamitin ng Diyos yung unsaved. Tayo po na mga nasa Panginoon ang gagamitin ng Diyos. Amen? Bilang mga hinirang ng Diyos, tayo po, mga kapatid, ang tutugon dun sa panawagan ng Panginoon. And here in verse 3, mga kapatid, patuloy po tayo in verse 3. Ano po sabi ng verse 3? For this is good and what? Acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4, who will have what? All men to be, yes, to be saved and to come unto the knowledge of the truth. By what? By our testimonies. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating patutuo. Ngayon, kung hindi natin i-apply itong verse 1 at itong verse 2, paano natin mawiwin yung mga taong wala pa sa Panginoon? Kaya nga sabi ng verse 3, for this is good and acceptable in the sight of our God and our Savior, sabi diyan, who will have what? All men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Amen po ba, mga kapatid? Kaya sa puntong ito, mahalaga po na maunawaan po natin yung kahalagahan ng ating testimony. Bilang isang Kristiyano. Na mag-manifest po sa atin, mga kapatid, yung tinatawag na ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Napakahalaga ng ating testimony yan. Kaya nga, ang tanong ngayong hapon ito, kumusta ang ating testimony? Bilang isang Kristiyano. Kamusta yung ating buhay? Bilang isang Kristiyano. Ano yung nakikita ng ating mga loved ones? Ano yung nakikita ng ating mga kapitbahay? Diba? Ano yung nakikita ng iyong mga kaklase sa iyo? Ano ang nakikita ng mga katrabaho mo sa iyo? How's your testimony? How's your daily conversation?
Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Are you in Christ? Kung tayo po ay tunay na kay Kristo mga kapatid, listen. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. No? Na kung saan tayo po bilang mga hinilang ng Diyos, masumpungan sa atin ito mga bagay na tinutukoy po ng verse 1. Amen? Na maihayag sa buhay natin itong mga katangiang ito. No? Those things na kung saan sinasabi po ni Apostle Paul kay Timothy. Actually, mga kapatid, sa kasalukuyang panahon, ito po ay mahalaga na maunawaan po natin na kung saan natin pong may apply sa buhay natin bilang mga Kristiyano. No? In our testimonies. Amen? Eh napakahalaga po nung ating testimony. Ingatan po natin yung ating patutuo sa Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Diba? Yung ating patutuo sa Panginoon. Sapagkat once na masira yung patutuong yan, mga kapatid, no? Hindi po maniniwala sa atin yung mga taong wala sa Panginoon. Never nilang masusumpungan ng katotohanan, never nilang makikilala ang tunay na Diyos. Amen? No, never silang maliligtas sa madaling salita. Kaya nga po, husayan natin ang ating patutuo bilang isang Kristiyano. Amen? Huwag yung puro ano lang tayo, puro pang sariling intention lang, puro trabaho, pag-aaral, na napaka-busy natin sa maraming bagay, pero pagdating sa gospel, wala tayong time. Amen? At hindi po natin nagagampanan yung ating ministry bilang representative ng Panginoon. No? Again, let me remind you mga kapatid, napakahalaga po ng ating testimony. No? Sapagkat sa bagay na yun, sabi ng verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. No? Kaya nga po, tinanong ko kayo kanina, kamusta ang ating testimony? No? Sa ating pong paligid. Ano yung pagkakakilala sa iyo ng iyong mga loved ones? No? Ay, yung batang yan, suwain din. No? Yan si, ano bang pangalan? Si Maria? Chismosa yan Marites yan Diba? Paano natin maakay yung mga kapitbahay natin o yung mga mahal natin sa buhay kung sirang-sira yung testimony natin sa kanila? Naunawaan niyo po bang ibig sabihin mga kapatid? No? Yan ang ibig sabihin ni Apostle Paul kay Timothy. Mga kapatid, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Pero hindi mangyayari po ang bagay na ito kung sira ang ating patutuo sa mga taong nakapaligid sa atin. No, kung sa Jerusalem pa lang, sira na testimony mo. Paano pa sa Judea and in Samaria? Diba? Mga kapatid, just think about it. Nandiyan po ba kayo? Hindi po madali ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Pero, masarap ang maglingkod sa Diyos. Alalahanin po natin yan. Diba? Nandiyan po kayo mga kapatid? Masarap maglingkod sa Panginoon. May enjoy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo ay namumuhay ng matapat sa Diyos. Kung tayo namumuhay na may kabanalan sa Diyos. Kung tayo namumuhay na sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. No? Pero kung tayo po, sabi nga, yung buhay Kristiyano, kapag hinaluan mo ng kalokohan, hindi nagiging mainam. Diba? Sipin mo, Kristiyano ka na, hanggang ngayon compromiser ka pa rin. Hindi po magiging makabuluhan. Hindi natin mahahatag sa Panginoon. Hindi natin mawiwin sa Panginoon yung mga loved ones natin. Ako po sa mga partido natin, yung mga mahal natin sa buhay, mga kamag-anak.
mga uncle, auntie, lolo, lola. Pinagpe-pray pa natin sila. Pero you still with me? Yan ang sinasabi ng verse 1. I exhort you therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. For all men. Yan ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Kung mahal natin yung mga kamag-anak natin, yung nanay mong unsaved, yung tatay mo, yung kapatid mong unsaved, kung mahal mo yan, ipag-pray mo sa Panginoon na maligtas at husayan mo yung testimony mo. Amen po ba, church? Oh. Paano mo mawiwin yung magulang mo sa Panginoon? Napakapasaway mo sa magulang mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Diba? O, paano mo mawiwin ang magulang mo sa Panginoon? Ang tamad-tamad mo sa bahay. No? Sa bagay, ganun din. Sa church, tamad din eh. Sa bahay pa kaya. Naunawan po natin, mga kapatid. Ito yung ating main goal, mga kapatid. Yang sinasabi po ng verse 3 and 4. Na yung verse 4, na kung saan yung mga taong wala pa sa Panginoon, sila'y maligtas, maunawaan nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 5, for there is one God. Amen? Yes, for there is one God and one mediator between God and man. And that man, sabihin, the man, Christ Jesus. Wala nang ibang mediator. Amen? Wala nang ibang intercessor kundi ang Panginoon Kristo. No? Sa pagitan ng Diyos at ng tao. No? Kasi, ang paniniwala ng marami, ang mediator, si Maria. Are you still there? Kaya hanggang ngayon, yung mga taong bulag sa katotohanan, nananalangin pa rin na abagin noong Maria na pupuno ka ng grasya. Diba? Anong pinagpipray? Ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen? Matagal nang patay si Maria. Matagal na nananahimik ang kaluluwa ni Maria. Are you still with me? Iistorbohin pa natin. Sabi nga sa Book of Luke, sinabi ni Maria, I magnify the Lord, which is my Savior. Amen. Maging si Maria, kailangan niya rin ng tagapagligtas. Sapagkat siya rin ay makasalanan. Although siya po ay naging chosen vessel, no? Siya po ay naging virgin birth. Siya pong ginamit ng Diyos, no, upang maging pagsisidlan nung binhi ng banal na Espiritu ng Panginoong Jesucristo na kung saan inanaog sa lupa. Pero mga kapatid, wala pong ibang mediator maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng passage in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen, church? Wala nang iba, kundi tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo. Walang makaparoroon sa masalangit, sabi ni Kristo, kundi sa pamamagitan ko. Saang mediator, mga kapatid? Hindi po si Maria. Hindi po yung pare. Hindi rin si Kibuloy. Amen? Sino ang ating mediator? The Lord Jesus Christ. He is our mediator. Napakaliwanag ng Bible, for there is one God and one. Kapag sinabing one, wala nang iba, isa lang. Amen? One mediator.
no, between God and man, the man Christ Jesus, who what? Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ngayon dito sa verse 7, isinalaysay ni Apostle Paul ang kanyang ministry at yung kanyang layunin, yung kanyang purpose. Anong sabi niya? Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak what? The truth in Christ. And what? I'll enlighten, sabi ni Pablo, a teacher of the Gentiles in faith and what? Verity, sa pananampalataya at alin? Katotohanan. Amen, church? Yan po ang office ni Apostle Paul. Yan ang kanyang ministry. Larawan sa ating panahon niya, ano yung office natin? Anong ating ministry? Pinagbubuti ba natin? Si Pablo, makita po natin yung kanyang buhay, grabe yung kanyang devotion sa kanyang ministry. Amen? Kaya sana, no? Sa ating ministry fair, yung ating po mga chinikan doon ay tayo po ay maging committed sa Panginoon. Huwag pong maging makitid, kundi committed sa Panginoon. Now here in verse 8, ano po sabi ni Apostle Paul? I will therefore that men pray every what? Everywhere. Amen? Everywhere. Lifting up holy hands without what? Look at your Bible please. Without wrath and doubting. Yung sinasabi natin, kumusta yung tono ng prayer natin? Diba? Kalooban ng Diyos. Yun ay will ng Panginoon na kahit saan tayo makarating, no? Mainit man o malamig yung klima dun sa lugar na ating kinalalagyan, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan, sabi ng Bible, dyan sa verse 8, I will therefore that men pray everywhere. Walang pinipiling lugar, walang pinipiling panahon. No? Meaning, ang prayer ay kalooban ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Lifting up holy hands without wrath and doubting. Baka hanggang ngayon, dito sa ating kalagitnaan, may nagpipray na merong kinikimkim na galit, o may kinikimkim na sama ng loob, may kinikimkim na tampo. Listen, hindi po tayo pakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. You know why? Because those things, mga kapatid, yung binanggit po natin, yung galit, yung lahat ng karumihan, yan po'y hadlang, yan po'y hindrances upang tayo ay hindi pakinggan ng Diyos sa ating panalangin. Sabi dito, kung mananalangin tayo sa Diyos, walang galit o puot. Kasi when we say wrath, sa Tagalog, puot. Amen? Hindi po daga, puot. No? Wrath. And what? Doubting. Diba? Napakaliwanag po niyan. Na tayo po yung walang puot, na kinikimkim at walang pag-aalinlangan sa ating panalangin sa Diyos. Amen, church? See? Blessing po ang bagay na ito. Alam niyo kung matututunan lang po sana natin lahat, no, yung tamang panalangin sa Diyos. Hindi yung panalangin na paulit-ulit, yung panalangin na galing dito. Hindi galing dito lang, kundi galing dito. No? Yun ang magandang panalangin. Mahirap yung panalangin na scripted. Nandiyan pa po ba kayo? Bago tayo matapos mga kapatid, itutuloy po natin pag-aaral next Sunday afternoon na about sobriety. No, inuna po natin yung prayer, mga kapatid. Buksan po natin sa Matthew chapter 6. Bago tayo manalangin.
Nandiyan na po kayo? Verse 7. Verse 6. Okay, siguro simulan natin sa verse 5 para mas maganda. Ano sabi niyan? And when thou prayest, thou shalt not be as what? The hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be what? That they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. Yan ang sabi ng ating Panginoon Kristo. No? Be ye not as hypocrites, mga kapatid. Verse 6, but thou, when thou prayest, ano sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon, enter into thy, closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father, which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall what? Shall reward thee openly. Amen? Naunawa po natin mga kapatid. Now here in verse 7, ano pong sabi niyan? Ito pong sinasabi ko po sa inyo kanina pa. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Nakita po natin, mga kapatid. No? Sabi diyan sa verse 7, kung tayo mananalangin, huwag tayong gagamit ng walang kabuluhan at paulit-ulit na panalangin. Gagaya ng mga pagano na kung saan iniisip nila na sila'y pakikinggan sa kanilang labis na pagsasalita. No? Kahit maigsi ang prayer, basta taos sa puso. Mga kapatid, yan ay makakaabot sa Diyos. Maniwala po kayo. No? At yan ay pakikinggan ng Diyos kung wala pong iniquity. Dahil yan ang sabi ni David sa Panginoon, Lord, if I regard iniquity in mine heart, no, ano sabi ng Bible? The Lord will not hear me. No? Kaya mga kapatid, kung tayo mananalangin sa Diyos, ang turo po sa atin ng Panginoon in verse 6, now when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Amen, church? At ako'y naniniwala, mga kapatid, na sa panahon na ginugol po natin sa pag-aaral tungkol sa panalangin, ako'y naniniwala na naging maliwanag na po sa atin kung ano ang panalangin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Napakahalaga po ng panalangin sa ating buhay Kristiyan. Prayer is essential. Amen? Amen. That is our communication to God. That is our fellowship to God. Napakahalaga po ng panalangin. At salamat sa Diyos sa patuloy po na pagpapaalala po sa atin tungkol sa panalangin. Lalo na po dito po sa ating pong teksto na kung saan ayon po sa sulat ni Apostle Paul kay Timothy about prayer and sobriety. At salamat sa Diyos sa hapong ito sapagkat ating pong nakita ang mensahe ng Panginoon. No? Tandaan po natin yung sinabi ng verse 1 about supplication, prayers, intercessions, and thanksgiving. No? I-apply po natin yan sa buhay natin. Amen. Bilang mga mananampalataya. Mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, especially mga loved ones natin, makakilala nila ang tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Tayo po tayong lahat, tayo po manalangin sa Panginoon.